Good afternoon mga kaibigan. Ayan, September 15, 2024, araw po ng linggo. At ayan, oras na naman para bigyan ko kayo ng maikling video report sa ating mga ginagawang project. But before that mga kaibigan, ay gusto kong ibahagi sa inyo na ayan, nag-uwi po uli ako ng mga dwarf coconut. Ito po ay dwarf galing sa legit na dwarf coconut mother plant. So ayan na po yung kanyang kondisyon. Umuulan po ngayon kaya maganda po magtanim ng mga dwarf coconut sa mga bakante po ninyong lupa. Baka po merong gustong magpasabay, magpa-order. Meron po tayong dwarf coconut dito. Yan, mura lang yan. I-PM nyo lang ako. Okay, that's the plug right there. Ngayon, yun, meron pa tayong Madre de Agua. Binili ko yan sa taga Pangasinan yata. Yan, malalaki na. So ililipat ko yan sa farm. So move po tayo sa susunod nating topic for today. Okay, so ngayon na ika 34 weeks na po ng ating mga manok. At yung naman pong ating mga alagang sisiw, yung parent stock natin sa free range, eh 32 days na. Okay, 32 days na. So una nating tingnan yung ating mga manok. So itong 34 weeks na manok, ayun, okay naman. So far hindi na po nadagdagan yung ating mortality, no? 40 na lamang po yung natitira out of 48, may 8 pong namatay. So ganito po sila guys, no? Makikita po ninyo ngayon po ay katanghalian tapat 1 o'clock at ang temperature po natin ay umakyat ng 35 degrees. So nakakasarado po yung dyan, opening dyan dahil umuulan bigla sa gabi. So hindi ko na inalis kasi yun po yung usually nagiging reason kaya marami po tayong namamatay ng mga manok. Nakakalimutan kong ibaba yan. So umaaraw sa nauulanan, mas nagkakasakit po sila. So yan po yung condition sa 35 degrees na init. So may isa pa tayo natira doon. So ang kanila pong itlog ngayon, ang production ay nasa 92 to 93%. So okay pa rin po, nasa profitable level pa rin po yung ating operations. And nasa 1.7 pesos per egg po yung aking net income. No, net po, no, sa versus dun po sa operational expenses, no. Yung akin pong daily po na naipapakain dito ay nasa 4.5 to 5 kilos a day. So napababa ko po yung aking feed consumption cost or feed cost from 34 per kg down to 30 pesos per kg. So yung ganun pong level ng operational is acceptable na po sa akin. At this is small scale operation po, no. Madali lang naman po mag-alaga po pala ng manok sa pag ganito lang kakunti, no. Ewan po natin pag nag-scale po tayo, no. Pero so far yan po yung aking observation. So basically maintenance na lamang po. Yung routine ko rito, papakain po ako sa hapon saka sa umaga. So 2 beses po ang pakain. Mas marami po sa umaga. And then yung aking binibigay na vitamins ay yung Vitamin Pro nga, yung Egg 1000 saka yung Pro Gastro. Yan, inihahalo ko po yan sa tubig. So ayun po yung tubig nila. Boom, doon po napakainom tuwing umaga rin po at tuwing hapon. Okay, sa umaga vitamin supplement, sa gabi yung ating mga Pro Gastro or yung probiotics. So pagkain po, paano ang ginawa ko para makasave from 34 per kg to 30? Naghalo po ako ng corn. Ang bitawag doon yung giniling na corn, sweet corn, yon. 1:2:1. So 2 takal ng feeds sari manok po yung ginagamit ko sa 1 takal naman ng corn. So yun, kasi po yung corn nasa 24 pesos lang po per kg, 34 pesos per kg naman po yung commercial feeds. So sa halip na 100% commercial feeds, hinahaluan ko po ng corn. Okay, siguro mas mababa pa po yan kung haluan nyo po ng darak. Hindi ko pa po natatry yun, pero corn lang po muna ang hinalo ko. Din ino-obserbahan ko yung kanilang egg rate. Kasi ang target ko po ay dapat meron akong 85 at least 80% egg rate. So far naman nasa 92, 93 siya. Kaya goods na goods po yung ating ginawang optimization sa feeds. Okay? So tuloy lang ang ating bigay po ng vitamins para at probiotics para lumakas ang kanilang resistensya sa pabago-bagong kondisyon ng ating panahon. Okay? So in terms of waste management, magti 3 weeks na po akong hindi naglilinis sa ilalim. Yan, hindi ko po inaalis, pero so far naman wala pong amoy at langaw rin ay wala rin masyado. Pero hindi ko ina-advise na paabutin nyo po ng 3 weeks bago kayo maglagay sa sako.
So ang pinakang ideal po ay at least once a week tanggalin po sa yung mga droppings nila sa ilalim para hindi pamugaran po ng mga langaw. Okay, so ito po yung observation ko. So since okay naman yung amoy, na control natin, na neutralize na natin by nang walang masyadong ini-spray, no. Okay po yun, wala po akong ini-spray dito na panglangaw, walang vortex yung nilalagay, so no additional cost involved, no. Pero kailangan po at least once every 7 days dapat inaalis po natin yung dumi sa ilalim. Bakit? Kasi po yung reproduction cycle po ng langaw ay nasa ano po yata 14 to 20 days, depende po sa temperature. Mas maaring mas maaga, mas maaring mas late, pero dun po sa range na yon nagsisimulang maging adult or matanggal sa pupa stage yung mga langaw. Kaya ang idea po dyan, dapat bago lumabas yung mga langaw nyo sa ilalim, may ilagay nyo po sila sa sako para ma-confine nyo po sila sa sako. So yun po, kaya once a week po ang ating recommended. Pwede rin pong araw-araw kung kaya po ng inyong oras. Sinubukan ko lang po na hindi nagtatanggal ng 3 days. Inoobserbahan ko yung pagdami ng langaw. So far, okay naman. So makita nyo, wala naman pong mga langaw dyan sa side na yan. May isa-isaan doon na yung mga pa isa-isa pong langaw na lilipad-lipad, napapatay po yun ng ating clickbait, no? Yung ating agita. Nasa yung ating agita. So yun po yung binibigay ko dyan, yung agita, no? Yung kulay orange para po maalis natin yung pa isa-isang langaw na naliligaw dyan. Okay, so move on po tayo dito sa ating chicken. So ayan na siya. Dahil umiinit na rito, so inaalis na po yung cover. Pwede na po yan kasi 32 days na po actually. Pwede nang ipakawala po sa kulungan yung ating mga yung ating mga manok na yan. Kaya lang hindi ko pa po pinapakawalan, pagtatagalin ko pa po sila ng 1 week dyan bago ko po sila pawalan dito sa sa kanilang magiging free range area. Okay, nasa more than 50 po na piraso yan, no? 23 saka 24 I think, saka shampoo na male. Okay, na Rhode Island Red saka Black Plymouth Rock. Okay, so unang-una observation ko, okay, ito po observation lang. So ayan, makita nyo po dalawa po yung layer ng ating kulungan, brooding area. So ganun po yun, pinagdikit ko lang. So ginawan lang po namin ng paraan para makapag-setup kami at cheapest cost possible. So yun po yung kagandahan ng mga bakal, kahit 10 taon na po yung mga yan, goods na goods pa rin. Okay, so yung nasa ilalim, yan po yung mga droppings po ng ating mga manok. And since po isinet up ko po itong kulungan na to, mas dumami po yung langaw. Okay, dumami po yung langaw. So most probably po, yung mga nagpipisa po doon, lumilipat po dito. And then dahil dito, hindi natin kagad inaalis, kanya po, may mga langaw po na lilipat-lipat sa ilalim. So ang pang-control ko lang po dyan is yung mga Akita clickbait. Kaya may mga patay pong langaw dyan. Pero still, kung meron po kayong ganitong setup, ang gagawin ko diyan next time, siguro bukas o pamayang hapon, ilalagay ko na po sa sako yan. Okay, ito po yung kanilang accumulated droppings po for the last 7 days. Mas kokonti, mas pino kasi mayroon pong screen yan sa second layer. So yung pong mga mga medyo na dry na ipot, bumabagsak po sa ilalim. Okay? And ito, attract po dito yung mga langaw. Yan. So pasensya na po sa mga masiselan po, hindi po sa mga masiselan, no. Kung iniisip niyo po mag-alaga po ng manok, ay bawal po maselan sa pagmamanok. Dahil ito po ang palagi nyong may encounter, ipot ng manok. Kung ilan po yung pinapakain nyo, siguro mga 80% yan babagsak po sa ilalim. At yun po ang kailangang isaalang-alang as part of your routine management, no. Para hindi maging problema sa mga kapitbahay po ninyo, kailangan tayong maging responsable, no, sa paglilinis po ng ating manukan, especially kung nakatira tayo sa medyo dikit-dikit na kabahayan. So dito naman sa amin, wala naman akong wala problema sa langaw dahil nga minamanage po natin ng husto yung kanilang droppings. Siyempre, with that said, habang pina-experiment po natin, siyempre minsan yan tinetest ko yung niya, hanggang anong araw ako pwede
na hindi maglinis, ganun, kasi hindi naman natin alam kung araw-araw tayong makakapaglinis, baka biglang umulan or biglang may meetings, diba? Makakapag-skip tayo. But so far, based on my test po sa ating RTL, Seb, ay maximum dapat 2 weeks dapat naglilinis. Kasi yun, ika 3 weeks medyo dumadami na po yung ano, yung lilipad-lipad. Medyo may pumapasok po sa bahay na pa isa-isa, ganun. So okay pa rin naman, kaya lang yun, at least malalaman natin na uy, dapat every week maglinis tayo ng ating kulungan. Dapat nga everyday kung kaya, every morning. So mas okay kung every morning, kasi every morning lagay mo sa sako, lagay mo yung sako sa lugar katulad noon, lugar na hindi nauulanan, natutuyo lang siya doon. So nakasinop po yung ating mga waste, no, yung droppings po ng ating manok. Okay? So tingnan natin sa loob yung yung condition. Pasensya na kayo, ha? O yan. Yan, sindi na lang natin. So ito po yung setup natin. Binuksan lang yung ibabaw para umiikot po yung hangin. And then ayun po yung ating mga manok sa loob. Yan. Tanggal po yung takip, no? Yan. Hindi ko may pasok. Pasok natin para makita natin yung ating mga manok. Okay. Boom! Open the basket. O, yan. Yan po sila. Oh. Say hi. O, yan. Yan. O, yan. So, yun. Yan po yung ating manok. 32 days. Nung ika 30 days, yan, deworming po. After 10 days, deworming po uli. Nakadalawang bakuna na po, tatlong bakuna na po dyan nung pinanganak siya, nung nagpisa. 7 days after na magpisa. Then another 7 days after nung last, kumbaga every 7 days. So yung day 0, may bakuna po yan. Day 7, nagbakuna kami. Day 14, nagbakuna. Day 21, tapos day 30 po deworming, day 37, day 41 deworming po ulit. Isang deworming pa po rito. Okay? And ito po ang kanyang consumption, ang aking expense po dito sa mga kitty natin. Yan. Expense po diyan nasa 1.5 to 2 kilos a day po ang gastos ko sa kanya. So 40 pesos po per kg yung cost ng feeds. Okay. Dito po, unlike po yung ating RTL, hindi po siya po pwedeng haluan po ng mais. Okay? Kasi tinry ko na po. Nagtry ako maghalo guys ng mais. Parang hindi niya pa kayang i-dissolve. Kaya in-stop ko po yung paghalo ng mais sa kanilang patuka. So pure lang po, Integra 1000 yung kanilang first 30 days. So ngayon po naka-Integra 2000 na po sila. No, yun na po yung kanilang feeds. And ang gastos ko po doon more or less nasa 1.5 to 2 kg per day. At 40 pesos po ang cost po ng feeds. So i-multiply na lang po natin. 40 times 1.5. That's 60 pesos to 80 pesos a day. Okay? Doon po sa aking manukan na yun, nandun nasa ganun po yung kita niya. Kaya ang nangyayari, yung po mga pinagbentahan namin ng itlog doon, yung kita ha. Yung kita po doon sa ating RTL, siya ko naman po ginagamit dito sa ating mga breeder stock. So in a way, hindi na po ako naglalabas ng capital o ng puhunan dito sa ating breeder stock para makapagbuo. In 4 months, saka pa lang po ito magsisimulang mag-generate ko ng income po sa ating munting enterprise, poultry enterprise. So sa mga nagba-backyard, pwede nyo pong gawin po yun, no? Para po hindi mag-accumulate yung inyong capital, no? So kaya po ganyan po ang setup ko. Meron po akong RTL, yung pong daily sales ng RTL. Siya ko naman pong ipinupondo para pambili ng feeds nitong ating mga parent stock na breeder type, no? So alam po natin na ang mga manok bago maging productive yan is on week 17. So, matagal pa. So ika week 17 po nito, saka pa lang po siya mangingitlog. At yung itlog naman po niya, ang magiging output po nun ay para ibenta po as a day old chick or maibenta as fertile egg. So doon pa lang po tayo magsisimulang kumita po dito sa ating 50 pieces more or less. Wala pa palang 50 pieces. So yun po yung ating magiging
initial flock population for our breeder stock. So for the production of D109 and D109 ba to? Tama, D109 and D853, no, ng dominant ZZ. Okay, superior brown 9. So yan, ito po yung Akita, yung ginagamit natin pang control ng population ng mga langaw po dito sa paligid-ligid. Okay, may 3 na uli na itlog. So meron tayong kanina, meron tayong na-harvest po dyan na 28. Munti na lamang po ang mangingitlog dyan hanggang anong oras, hanggang alas 3. Yan, sobrang init po, kaya nangakahiga sila. And napansin ko rin guys, kapag po ganito mainit, yung kanilang dumi basa po. So nagtutubig po yung ilalim kasi inom sila ng inom pag mainit po yung panahon. Okay, no choice guys. Yan po ang kondisyon ng ating lugar. Kaya po pag marami na po yung flock natin, make sure na i-consider din yung daloy ng hangin. So kailangan lumabas talaga, umikot yung hangin. Siguro pag i-reorient ko yung kulungan, nilagay ko sila rito, baka mas magiging komportable sila. So sa ngayon, hindi ko na sila maalis dun. Mahirap, mabigat. Okay, anyway, hatin na po natin. So balik po tayo dun na setup. Sorry, nag-jump po ako. So para po hindi ako mahirapan, no, na mag-abono, kasi talagang ang pag-alaga po ng manok ay costly, no. Halimbawa po ito, 80 pesos per day o 60 to 80 pesos per day po ang kailangan natin ditong i-maintain. Pang-maintain po yun, pang operational expenses. Diyan naman po sa ating alagang manok dyan, 65 po, no, kasi may 5 pesos pa po at daily na pang vitamins niya. O dun naman ganun din, asa 4 to 5 kilos a day naman sila, pero 30 pesos. So sabihin na natin 5 pesos times 30, 150 per day po yung i-allocate natin dito. Okay, 150 pesos per day. Pero yun naman, sa 150 pesos per day, nakakapag-produce naman po tayo ng 38 eggs a day, no? So more than 190. So yung sobra po nun, yung kita po natin dito, yun po yung ginagamit ko naman, pambili naman ng pagkain ng ating manok. So take note guys, no, na doon po sa ating operational expenses ay hindi ko po isinali doon yung gastos po, yung time na ginagamit ko. Kasi 1 hour lang naman po yun sa umaga, 1.5 hours maximum, then 1 hour sa hapon. So yun lang naman yung usual routine na na-spend ko sa kanya. Okay, so ang routine, pakain, linis ng patuka, linis ng inumin, iwanan niya sa loob, tulog na, balik na kinabukasan. So ganun lang. So basically, establishment pa lang po tayo ng breeder stock ng ating poultry enterprise, na most probably makita po natin yung ating maramdaman natin yung ating kita 5 months to 6 months from now, once na napuputos na po ito ng mga itlog. Okay, so yun guys, yun lang ang mai-share ko sa inyo ngayon, no. Wala naman masyadong ganap, kundi ito lang po pinagkakaabalahan natin. Pagdating naman po sa farm, gawa na lang po ako ng separate video sa farm, no. Ganyan nangyayari. So pag umaano lang, yan yung epekto pag kinain po nila yung so sa farm naman, ang ating mga tanim doon ay white onion off season, yung ating laging tinatanim yung bell pepper. Okay, may beans din po tayo doon. Nako, mukhang madedes na tong isang to. Kumustahin natin bago. Ayan, hello. Ayan, okay naman siya. Medyo nababahala ako pag nakikita sila nakaganon, pero hanga din ako dito sa decal brown guys. Napakalakas niya. Lakas ng resistensya sa init, no? Yung size po ng ating egg ay average 55 grams. So ganyan po kalalaki. Yan. So ito po yung sinasabi kong patuka guys. O yan, meron pong halong mais. Okay, so may halong mais. Yan. So alam na nilang kainin yan. So 2:1 ang ratio po, no? Makakasave po kayo from 34 to 30 pesos. So siguro pwede pa natin pababain yan later on, no? Maghanap pa tayo ng isa pang panghalo na mas cheaper sa mais
baka pwede yung darak, ewan, hindi ko pa po nasusubukan, pero try natin po sa mga susunod na linggo. Once na ma-establish na natin yung weekly production po nitong ating 2:1 na mix. So yung darak po mas mura, tatry kong lagyan din ng 1 part, no? Abangan niyo po yun guys, no? Ang plano ko is 2 parts na feeds, 1 part na mais, 1 part na darak. Titingnan ko kung malaki ba yung magiging epekto sa ating production. So sabay-sabay nating discoveryin. Okay? Ang isa pa sa nakikita ko is yung copra meal, saka yung soya meal, yung mga galing sa mga magtataho. So titingnan natin, i-mix natin diyan sa kanilang mga pagkain. And then siguro later on explore din natin yung Madre de Agua saka yung powdered malunggay. Pero that process requires lot of manpower resources, kasi kailangan mong mag-harvest ng Madre de Agua, kailangan mong patuyuin, kailangan mong i-powderize para ma-mix mo dyan. So kaya ang natin, tinetest natin yung readily available na, yung pwede na nating bilhin. Okay, patayin natin yung ilaw. Yan. Okay, so yun na po mga kaibigan. Sana'y nakakaroon kayo ng idea, no? O nabigyan ko kayo ng information sa ating week 34 update ng ating alagang manok. Okay, ang ating mga parent stock, dominant brown, no? So yung mga nagbabalak po mag-alaga ng kanilang manukan, ganito lang po yung setup natin. Meron po kayong brooder na ganitong kalaki, ay maaari na po kayong mag-alaga sa inyong bakuran. And then ito pong nasa labas, ito po ay naka-prepare sa kanila para maging pakawalaan sa kanila 10 days from now. Pag na-deworm ko po sila, lilinisan ko na po itong labas para dito na po sila kumawala hanggang po sila dumalaga at mag-itlog. Okay? At yan lamang po mga kaibigan. At as always, maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na video. Mag-ingat po kayo at see you soon po. See you po sa next video natin. Bye-bye!